Isang mahaba at madiin na busina ang bumasag sa namumuong pasensya ni Lika. Idiniin niya ang kanyang palad sa manibela ng minamanehong Iki Express. Ang init ng umaga sa Imus, Cavite ay dumadagdag sa kumukulo na niyang dugo. Punyeta, bulong niya sa sarili, sapat lang para siya ang makarinig. Boundary na naman to. Sa unahan, tila isang itim na pader na humaharang sa daan ang isang makintab at mamahaling kotse. Nakahinto ito sa mismong gitna ng kalsada. Walang hazard lights, walang kahit anong senyales na may problema. Para bang sinadya nitong maging sanhi ng perwisyo sa lahat. Nagsimula nang magreklamo ang mga pasahero sa likod. Miss, anong problema? Malilate na kami, sigaw ng isang babaeng nakauniporme ng pang-opisina. Pasensya na po, ma'am. May nakaharang lang po na hari sa daan, pabalang nasagot ni Lika, ang kanyang mga mata ay nanlilisik pa rin sa itim na kotse. Bawat segundong lumilipas ay katumbas ng bawas sa kikitain niya. Bawat reklamo ng pasahero ay isang paalala sa mga bayarin sa bahay at sa pangtuwisyon ng kapatid niyang si Clara. Hindi siya pwedeng malate. Hindi siya pwedeng mawala ng bayahe. Sa mundong ginagalawan niya, ang oras ay hindi lang ginto, ito ang kanin na isusubo nila sa hapunan. Ilang minuto pa. Walang gumagalaw. Punong-puno na si Lika. Mabilis niyang hinila ang handbrake, binuksan ang pinto ng driver's seat, at bumaba. Hindi niya alintana ang alikabok at usok mula sa ibang mga sasakyan. Nagmartsa siya papunta sa nakaharang na kotse, ang bawat hakbang ay may bigat ng kanyang inis. Kinatok niya ng malakas ang bintana sa driver's side. Bossing. May balak ka pa bang paandarin yan o dito na tayo sa gitna ng kalsada magpapatuyo ng pawis? Pasigaw niyang tanong. Dahan-dahang bumaba ang salamin at bumungad sa kanya ang isang lalaking nakaputing polo shirt na tila hindi nababagay sa alinsangan ng kalsada. Malinis, plansado at amoy pabango kahit mula sa kinatatayuan ni Lika. Nakasuot ito ng mamahaling salamin sa mata. Can't you see I'm having a problem here, miss? May pagkairitang sabi ng lalaki. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa na para bang isa siyang pesting bigla na lang sumulpot. Naramdaman ni Lika ang pag-akyat ng dugo sa kanyang mukha. Problem. Sir, mas malaking problema ang idinudulot mo sa aming lahat. Kung nasiraan ka, itabi mo man lang sana. Kalsada to, hindi parking lot ng mansyon ninyo. I can't move it. It won't start, giit ng lalaki at sa unang pagkakataon ay tinanggal nito ang salamin. Nakita ni Lika ang inis sa mga mata nito, ngunit wala siyang nakitang pag-aalala. Tanging pagmamayabang. I've already called for help. Ay, wow. Nag-call ka na pala ng help. Kami. Paano kaming mga naghahanap buhay na naipit sa kayabangan mo? Tumaas ang kilay ng lalaki. Kayabangan? This car broke down. How is that din my fault? Fault mo kasi ang laki-laki ng kalsada, sa gitna ka pa talaga huminto. May common sense ba tayo dyan, sir? Halatang napikon ang lalaki. Binuksan nito ang pinto ng kotse at bumaba. Mas matangkad dito sa kanya, at sa malapitan, mas lalong kitang-kita ang agwat ng kanilang mga mundo. Ang sapatos nito ay mas makintab pa kaysa sa salamin ng kanyang van. Look, I don't have time for this, sabi ng lalaki, kinuha ang cellphone at isang itim na portfolio tube mula sa loob ng kotse. Saan ba ang papunta ng alabang dito? Natawa si Lika ng mapakla. Nasa gitna ka ng traffic na ikaw ang may gawa, tapos magtatanong ka kung paano pumunta sa alabang. Mag-isa kang maglakad. Tatalikod na sana si Lika nang magsalita ulit ang lalaki, sa pagkakataong ito, may halong desperasyon na sa boses. Okay, fine. Magkano ang bayad papuntang alabang? I need to get there. Now. Napahinto si Lika. Tiningnan niya ang lalaki, pagkatapos ay ang kanyang van na puno ng pasahero. Napailing siya. Puno na. Humanap ka ng ibang masasakyan. I'll pay you double. Triple. Ang salitang triple ay umalinggaw sa isip ni Lika. Triple. Katumbas iyon ng 2 kilong bigas at ulam. Hindi pwede. Puno na nga. Please. I have a very important meeting. If the company depends on it. Nakita ni Lika ang pagmamakaawa sa mga mata nito, ngunit natabunan iyon ng kanyang galit. Pero triple. Napabuntong hininga siya.
Sige na. Sakay na. Pero wag kang magrereklamo kung masikip. Doon ka sa pinakalikod. Padabog na sumunod ang lalaki. Kitang-kita ni Lika kung paano ito maingat na umakyat sa kanyang van, halos hindi dumikit sa mga kapwa pasahero, ang mukha ay puno ng pandidiri. Umupo ito sa dulo, katabi ng isang ale na may dalang bayong ng mga gulay. Napangisi si Lika. Bagay sa'yo yan, mayabang ka. Bumalik siya sa manibela at pinaandar ang van, maingat na inilusot ito sa gilid ng nakaharang na kotse. Ang biyahe papuntang Alabang ay napuno ng tensyon. Tahimik lang ang mayabang na engineer sa likod, ngunit ramdam ni Lika ang bawat pagbuntong hininga nito. Bawat preno niya, bawat liko, naririnig niya ang mahinang reklamo nito. Pwede bang dahan-dahan lang? Hindi ito racetrack, sabi nito sa isang punto. Hindi na napigilan ni Lika. Kung gusto mo ng dahan-dahan, sir, dapat nag-arkila ka ng limousine. Pamasada to, hindi pang pasyal. Kung hindi ka sanay sa totoong mundo, problema mo na iyan. Natahimik ang lalaki. Narinig ni Lika ang mahinang hagigikan ng ibang pasahero. Pagdating sa destinasyon nito sa Alabang, isang mataas na gusali na may pangalan ng isang construction company, mabilis na tumayo ang lalaki. Inabot nito kay Lika ang ilang lukot na pera, halatang nagmamadali. Keep the change, sabi nito nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Mabilis itong bumaba at isinara ang pinto ng malakas. Naiwan si Lika na hawak ang pera, nang gigigil pa rin. Mayabang hanggang sa huli, bulong niya habang inaayos ang bayad. Mas malaki nga sa pamasahe. Pero ang kapalit naman ay sakit ng ulo. Paandarin na sana niya ang van para umikot pabalik nang may mapansin siyang isang bagay sa sahig, malapit sa pwestong inupuan ng lalaki kanina. Isang itim at mahabang tubo. Kinuha niya ito. Gawa sa matigas na plastik, at may nakasulat sa gilid nito sa isang eleganteng sulat kamay. Anger. Ramon de Villa. Napahigpit ang hawak ni Lika sa portfolio tube. Naiwan ng mayabang na engineer ang blueprint nito. Ang blueprint para sa a very important meeting na sinasabi nito. Isang ngisi ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Tingnan natin ngayon ang yabang mo, Engineer Ramon de Villa. Isang malamig na kaba ang gumapang sa dibdib ni Ramon habang paakyat ang elevator. Kinapa niya ang bulsa ng kanyang pantalon. Wala. Sinilip niya ang loob ng dala niyang leather briefcase. Wala rin. Nag-umpisa siyang pagpawisan sa loob ng malamig na elevator. Nasaan na yun, bulong niya sa sarili, ang kanyang boses ay may bahid ng papalaking pag-aalala. Pagbukas ng pinto ng elevator sa ika-20 palapag, ang palapag ng kanilang opisina, hindi ang assistant niya ang sumalubong sa kanya, kundi ang isang pakiramdam ng kapahamakan. Ang portfolio tube. Ang itim na tubo na naglalaman ng pinagpuyatan niyang mga plano para sa pinakamalaking proyekto ng De Villa Construction sa taong ito. Wala. Biglang nagring ang kanyang cellphone. Nang makita niya ang pangalan sa screen, itay calling, para siyang binuhusan ng isang balding yelo. Huminga siya ng malalim bago sinagot. Hello, Tay, pilit niyang pinasigla ang kanyang boses. Ramon, are you in the office? The board is waiting. Ready na ba ang lahat? Ang boses sa kabilang linya ay matigas at walang lugar para sa pagkakamali. Yes, Tay. Kakarating ko lang. I'm just preparing giveaway things. Isang kasinungalingan. Isang maliit na kasinungalingan na maaaring maging sanhi ng pagguho ng lahat. Good. This Tagaytay project is our last chance, Ramon. The banks are breathing down our necks. Huwag mo akong bibigin dito. Don't mess this up. Click. Ibinaba na ng kanyang ama ang tawag. Napatulala si Ramon, ang cellphone ay nanatili sa kanyang tainga. Our last chance. Ang mga salitang iyon ay umalingaw sa kanyang isip. Hindi lang ito isang meeting. Ito ang salbabida ng kanilang pamilya, ng kumpanyang pinaghirapan ng kanyang lolo. At ang salbabida na iyon ay nawawala. Saan? Saan niya huling nakita? Mabilis na nag-reply sa isip niya ang mga pangyayari kaninang umaga. Ang pagkasira ng kotse, ang pagtawag sa tow truck, ang pagtatalo nila ng isang babaeng driver. Ang Easy Express. Diyos ko, napasapo siya sa kanyang noo. Ang tubo. Isiniksik niya iyon sa sahig ng van, sa tabi ng kanyang mga paa.
Sa pagmamadali niyang makababa at makalayo sa babaeng iyon, sa pagkainis niya sa buong sitwasyon, naiwan niya ito. Walang pag-aalinlangan, tumakbo siya pabalik sa elevator, paulit-ulit na pinindot ang ground floor button. Bawat segundo ay isang karayom na tumutusok sa kanyang kaba. Paglabas niya ng gusali, hindi na niya inisip ang init o ang usok. Kailangan niyang mahanap ang van na iyon. Kailangan niyang mahanap ang babaeng iyon. Sumakay siya ng taxi at nagpahatid pabalik sa lugar kung saan siya bumaba kanina. Mula doon, naglakad siya, nagtatanong sa bawat dispatcher at driver na makita niya. Sir, kilala niyo po ba yung driver ng AC Express? Babae po, medyo palaban, tanong niya sa isang grupo ng mga driver na nagkakape. Nagtawanan ang mga ito. Nako, sir, maraming ganyan dito, sagot ng isa. Anong itsura? Medyo maliit pero matapang. Yung van niya may sticker ng aso sa bintana. Iyon lang ang natatandaan niyang detalye. Ah! Silika, sabay-sabay na sabi ng mga ito. Silika di magiba. Nandoon yun, sir, sa may pilahan. Kakabalik lang yata galing biyahe. Itinuro nila ang direksyon at nagmamadaling tinungo ito ni Ramon. Mula sa malayo, natanaw niya ang pamilyar na van. At doon, nakasandal sa gilid nito ay ang babae. Silika. Nakikipagtawanan sa mga kapwa driver, ang kanyang mukha ay mas maaliwalas ngayon, malayo sa itsura niyang galit na galit kanina. Sa unang pagkakataon, nakita ni Ramon na may ganda pala ito. Isang gandang simple at totoo. Ngunit hindi iyon ang oras para doon. Nilapitan niya ito, ang kanyang puso ay kumakabog sa pag-asa at kaba. Napansin siya ni Lika. Ang tawa nito ay unti-unting napalitan ng isang mapanuring ngiti. Itinaas nito ang isang kilay. O, anong ginagawa ng isang engineer dito sa terminal ng mga dukha? Kinailangan ni Ramon na lunukin ang kanyang pride. Ito ang babaeng inismiran niya, ang babaeng minata niya. At ngayon, nasa kamay nito ang kanyang kapalaran. Miss Lika, simula niya, pilit na pinapakalma ang sarili. Yung naiwan ko. Sa van mo. Lalong lumawak ang ngiti ni Lika. Tumingin ito sa mga kasamahan na para bang sinasabing, sabi ko sa inyo, eh. Tumingin itong muli sa kanya. Ano kayang naiwan mo, sir? Baka yung yabang mo, naiwan mo yata sa sahig. Please, pagmamakaawa ni Ramon at naramdaman niyang nawala na ang lahat ng postura niya. The portfolio tube. It's black. Napakahalaga noon. SY job the company it all depends on it. Nakita ni Lika ang pagbabago sa kanyang mukha. Ang pagmamayabang ay napalitan ng lantay na desperasyon. Ang inis sa mga mata nito kanina ay napalitan ng isang bagay na mas malambot. Tinitigan siya nito ng ilang segundo na para bang tinitimbang ang kanyang pagkatao. Sa huli, tumalikod ito, binuksan ang pinto ng van, at mula sa ilalim ng upuan sa harap, kinuha nito ang itim na tubo. Ang kanyang itim na tubo. Ito ba yung hinahanap ng hari, sabi ni Lika. Iwinawasiwas ito ng bahagya. Para siyang nabunutan ng 10 toneladang tinik. Napahinga siya ng maluwag, isang hininga na kanina pa niya pinipigilan. Yes. That's it. Thank you. Thank you so much. Inabot niya ito para kunin, ngunit itinaas ito ni Lika. Teka muna. Hindi ganoon kadali. What? What do you want? Pera. Babayaran kita. Magkano? Umiling si Lika, at sa pagkakataong ito, may halong disappointment sa kanyang mukha. Lahat na lang ba sa inyong mayayaman dinadaan sa pera? Hindi ko kailangan ng pera mo, sir. Natahimik si Ramon. Then what? Isang sorry siguro. Para sa pagiging mayabang mo kanina. Natigilan si Ramon. Tama ito. Naging arogante siya. Naging gago siya. Tumingin siya diretso sa mga mata ni Lika. Okay. I'm sorry. I'm sorry for being a jerk this morning. Stressed lang ako. But that's no excuse. Pasensya na. Tila nagulat si Lika sa sinseridad niya. Dahan-dahan itong ibinaba ang tubo at iniabot sa kanya. Oh, sige na. Baka umiyak ka pa dyan. Nang makuha niya ang tubo, para niyang kayakap ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Salamat talaga.
You saved me. You saved my life. Mo naman. Tubo lang yan. Hindi. You don't understand. Tumingin siya sa relo niya. May 1 oras pa siya bago ang presentation. Bilang pasasalamat, hayaan mo akong ilibre ka. Kahit saan mo gusto. Nag-isip si Lika. Kahit saan. Kahit saan. Sige, sabi nito na may mapaglarong ngiti. Doon tayo. Itinuro nito ang isang maliit na karinderya sa kanto, isang lugar na may mga monoblok na upuan at mga kalderong nakahilera. Napalunok si Ramon. Ngunit isang pangako ay isang pangako. CJ. Doon tayo. Sa loob ng karinderya, umorder si Lika ng dinuguan at puto. Si Ramon naman ay nagsettle sa isang adobo, ang pinakaligtas na pagpipilian para sa kanya. Habang kumakain, ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na kasing bigat ng kanina. Bakit pala ganoon kahalaga yung dala mo? Basag ni Lika sa katahimikan. It's a plan for new hotel in Tagaytay. Kung hindi ma-approve, baka magsara na ang company namin, pag-amin ni Ramon. Ito ang unang pagkakataon na sinabi niya iyon sa isang estranghero. Ganoon ba, sabi ni Lika, at sa boses nito may simpatya. Kaya pala high blood ka kanina. Ikaw din naman, Akala mo lulusot ang usok sa ilong mo sa galit. Natawa si Lika. Isang tunay at magandang tawa. Paano ba naman, boundary ko na iyon? Konting abala lang, bawas na sa iuwi ko sa pamilya ko. Nagpatuloy ang kanilang kwentuhan. Nalaman ni Ramon na si Lika ang bumubuhay sa ina at kapatid niyang si Clara. Nalaman niyang pangarap pala nitong maging flight attendant, ngunit kinailangan niyang huminto sa pag-aaral. Sa bawat kwento ni Lika, unti-unting nabubura sa isip ni Ramon ang imahe ng isang palengkera. Ang nakikita niya ngayon ay isang babaeng matatag, masipag at mapagmahal sa pamilya. Siya naman, nagkwento tungkol sa pressure na nararamdaman niya bilang nag-iisang anak na tagapagmana. Habang nagsasalita siya, nakikinig si Lika. Talagang nakikinig. Hindi siya hinuhusgahan. Sa gitna ng kanilang tawanan, biglang nag-vibrate ang cellphone ni Ramon sa ibabaw ng mesa. Sabay silang napatingin dito. Sumilaw ang screen at malinaw na nabasa ni Lika ang pangalan ng tumatawag bago pa man ito mabilis na kunin at patahimikin ni Ramon. Bella Junway Fiance. Biglang nawala ang ngiti sa mukha ni Lika. Ang kaninang magaan na pakiramdam ay biglang bumigat. Ibinaling niya ang tingin sa kanyang plato. May fiance ka na pala, sabi niya, ang kanyang boses ay halos isang bulong na lang. Nataranta si Ramon. Itinago niya ang cellphone sa kanyang bulsa. Lika, it's complicated. Hindi na sumagot si Lika. Nagpatuloy na lang siya sa pagkain, ngunit alam ni Ramon na ang sandaling iyon, ang magic na nabuo sa pagitan nila sa loob ng simpleng karinderyang iyon, ay bigla na lang naglaho. Ang biyahe pa uwi ay balot ng katahimikan para kay Lika. Hindi ang ingay ng makina o ang busina ng ibang sasakyan ang umalinggaw sa kanyang isip, kundi ang dalawang salitang paulit-ulit na tumatatak doon, fiance. Fiance. Kanina lang, sa loob ng maliit na karinderyang iyon, naramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman. Isang koneksyon. Isang pakiramdam na may isang taong nakikita siya, hindi bilang isang hamak na driver, kundi bilang isang tao. Nakita niya ang kahinaan sa mga mata ni Ramon, ang bigat ng mundong pasa nito. At sa sandaling iyon, ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay unti-unting gumuho. Pero isang tawag lang sa cellphone ang bumasag sa lahat. Parang isang panaginip na bigla kang ginising sa pamamagitan ng isang malakas na sampal. Ang Ramon na nakatawanan niya, ang Ramon na umamin sa bigat ng kanyang problema, ay ang parehong Ramon na mayroon ng pangako sa ibang babae. It's complicated. Iyon ang sabi niya. Gaano ka komplikado? Anong klaseng komplikasyon iyon? Pagdating niya sa kanilang maliit na bahay sa Dasmariñas, nadatnan niya ang kapatid niyang si Clara na nanonood ng gihi sa sala. Agad itong napalingon sa kanya, ang mga mata nito ay puno ng pagkamausisa. 8. Kumusta ang bayahe? Mukhang pagod na pagod ka sa lubong nito. Nagbuntong hininga si Lika at naupo sa isang upuang yanto. Medyo. Mahaba ang araw na to. Bakit? May nangyari ba? Lumapit si Clara at umupo sa sahig sa harap niya,
ang itsura ay parang isang batang sabik sa kwento. At doon, nagsimulang magkwento si Lika. Kinwento niya ang tungkol sa mayabang na engineer, ang pagkasira ng kotse, ang pag-iwan nito sa blueprint, at ang pagbabalik nito sa terminal. Ngunit nang dumating siya sa parte ng panlilibre nito sa karinderya, nag-atubili siya. Tapos, nilibre niya ako ng hapunan, sabi niya sa wakas. Kumislap ang mga mata ni Clara. Talaga, ate. Naku, mukhang may gusto sa'yo yung engineer na yun, ah. Mayaman pa. Eto na yun. Umiling si Lika. Ang pait sa kanyang lalamunan ay bumalik. Hindi ganoon, Clara. May fiance na siya. Ang ngiti sa mukha ni Clara ay biglang naglaho at napalitan ng isang ekspresyon ng pagkaalarma at pag-aalala. Ano? Fiance? Naku, ate. Tumayo ito at hinawakan ang kanyang braso. Sinasabi ko na nga ba? Mga lalaking ganyan, mga manloloko yan. Ginagamit ka lang yan, ate. Siguro na bore lang siya sa fiance niyang sosyal, kaya naghanap ng bago, yung iba naman. At ikaw ang nakita. Bawat salita ni Clara ay parang laso na dahan-dahang kumakalat sa ugat ni Lika. Iyon din ang mga salitang bumubulong sa kanyang isip, ngunit ngayong naririnig niya ito mula sa kanyang kapatid, mas lalo itong tumatagos. Huwag kang magpapaloko doon, ate. Pare-parehas lang yang mga mayayaman na iyan. Ang tingin nila sa ating mga mahihirap, laruan lang. Paglalaruan, tapos kapag nagsawa, itatapon na lang, patuloy pa ni Clara, ang kanyang boses ay puno ng kunwaring pagmamalasakit. Hindi ko alam, Clara. Mukha naman siyang sincere kanina di. Naku, ate Lika. Magaling lang yang mga yan umarte. Please, makinig ka sa akin. Para na rin to sayo. Ayokong makita kang umiiyak sa huli. Niyakap siya ni Clara. At sa yakap na iyon, naramdaman ni Lika na marahil, tama nga ang kapatid niya. Siya lang itong tanga na nagpadala sa ilang oras na mabuting pakikitungo. Lumipas ang ilang araw. Sinubukan ni Lika na alisin sa isip si Ramon. Itinoon niya ang sarili sa pagmamaneho, sa pagbibilang ng boundary, sa mga problema sa bahay. Ngunit sa gabi, kapag mag-isa na lang siya, hindi niya maiwasang isipin ang mga mata nitong tila nangungusap. Isang hapon, habang siya ay nasa bayahe, isang delivery man ng bulaklak ang huminto sa kanilang bahay. Isang malaking bouquet ng mga puting rosas. Si Clara ang nakatanggap nito. Kanino po galing, tanong ni Clara. Para po kay Lika di Magiba. Galing kay de Villa, sagot ng delivery man. Kinuha ni Clara ang bulaklak. Ang bango nito ay tila sumusumbat sa kanya. Tiningnan niya ang maliit na card na nakasabit dito. Lika, I can't stop thinking about our conversation. Can we talk? Ramon. Mabilis na tinanggal ni Clara ang card at itinago sa kanyang bulsa. Ipinasok niya ang mga bulaklak sa loob at inilagay sa isang florera sa gitna ng kanilang mesa. Pag-uwi ni Lika ng gabing iyon, pagod at gutom, iyon ang unang napansin niya. Wow, ang ganda ng bulaklak. Kanino galing yan? Nagkibit balikat si Clara na naghahanda ng hapunan. Ewan ko, ate. Nakita ko na lang yan sa labas ng pinto kaninang umaga. Walang card, walang pangalan. Baka may manliligaw si mama, pabiro niyang sabi. Nawala ang kaunting pag-asa na sumilit sa puso ni Lika. Ah, ganoon ba? Umupo siya, ang tingin ay nasa mga puting rosas. Maganda. Ngunit hindi para sa kanya. Kinabukasan, habang naliligo si Lika, naiwan niya ang kanyang cellphone na nakacharge sa sala. Bigla itong umilaw at nagring. Kinuha ito ni Clara. Sa screen, nakasulat, anger. Ramon. Saglit siyang natigilan, pagkatapos ay isang desisyon ang nabuo sa kanyang isip. Sinagot niya ang tawag. Hello? Hello? Si Lika ba to? Tanong ng boses sa kabilang linya. Boses ni Ramon. Ay, hindi po. Kapatid niya to, si Clara. Sino po sila, pagsisinungaling niya? Ah, Clara. Si Ramon to, Engineer Ramon de Villa. Pwede ko bang makausap si Lika? Naku, sir, pasensya na po.
Nasa banyo po kasi si ate, eh. At saka, nagmamadali po siyang umalis. Sabi niya, ayaw niya raw po maistorbo, sabi ni Clara, ang kanyang boses ay pinatamis at pinaka-inosente. May bilin po ba kayo? Narinig ni Clara ang pagbuntong hininga sa kabilang linya. Ah, wala naman. Pakisabi na lang tumawag ako. Pero, sir, kung ako po sa inyo, siguro po mas mabuting wag niyo na lang po siyang tawagan. Mukhang ayaw na po talaga niyang makipag-usap. Pasensya na po, ha? Isang mahabang katahimikan. Sage. Salamat, sabi na lang ni Ramon bago ibinaba ang tawag. Nang matapos maligo si Lika, nakita niya si Clara na hawak ang kanyang cellphone. Sino yung tumawag, Clara? Ah, wala ate. Wrong number lang yata. Hinahanap si Maria. Tumango lang si Lika at kinuha ang cellphone. Wala siyang kamalay-malay sa lason na patuloy na ikinakalat ng sarili niyang kapatid. Para sa kanya, ang katahimikan ni Ramon ay isang kumpirmasyon. Tama si Clara. Niloloko lang siya. Isang laro lang ang lahat para sa mayaman at may finance ng engineer. Isang gabi, habang nag-aayos siya ng mga labahin, lumapit si Clara sa kanya, ang mukha ay puno ng kiawa. 80. Mahina nitong tawag. Bakit? Ayaw ko sanang ipakita to sa'yo kasi alam kong masasaktan ka. Pero kaibigan ko kasi ang nag-send sa akin. Baka ito na rin yung kailangan mo para makita mo yung totoo at tigilan mo na yung pag-iisip mo sa kanya. Ipinakita ni Clara ang screen ng kanyang cellphone. Nandoon. Isang larawan mula sa isang social media post, isang larawan ni Ramon at isang napakagandang babae na nakapulang bestida. Nakakapit ang babae sa braso ni Ramon, ang kanilang mga ngiti ay abot tainga. Mukha silang perpekto. Mukha silang bagay na bagay sa isa't isa. Sa ilalim ng larawan, may caption, "The future is bright for the Villa Construction and Gonzalez Enterprises. Congratulations to the happy couple, Ramon and Bella." Parang may pumiga sa puso ni Lika. Malamig. Masakit. Ang bawat salita sa caption ay isang patalim na bumaon ng malalim. Bella. Iyon pala ang pangalan niya. Si Bella, ang kanyang fiancé. Itinaas ni Lika ang tingin mula sa cellphone. Ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng manlabo dahil sa namumuong luha. Tumingin siya kay Clara, na ang mukha ay puno pa rin ng huwad na awa. Kita mo na, ate, bulong ni Clara. Sabi ko naman sa'yo eh. Pinaglalaruan ka lang niya. Lumipas ang mga araw na parang isang mahabang parusa para kay Ramon. Bawat paggising niya, ang unang pumapasok sa kanyang isip ay si Lika. Ang kanyang tawa sa loob ng karinderya, ang paraan ng pagtingin niya habang siya'y nagkukwento, ang biglaang paglamig ng mga mata nito nang makita ang pangalan ni Bella sa kanyang cellphone. Sinubukan niya. Diyos ang nakakaalam kung gaano niya sinubukan na makausap ito. Ang mga bulaklak na ipinadala niya, walang naging sagot. Ang mga tawag niya hindi sinasagot. Noong minsan na may sumagot, isang babaeng nagpakilalang kapatid nito, sinabihan lang siyang huwag nang tumawag muli. Mukhang ayaw na po talaga niyang makipag-usap. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa kanyang isipan. Bakit? Anong nagawa niya? Dahil ba kay Bella? Sinubukan niyang sabihing it's complicated, ngunit paano niya ipapaliwanag ang isang bagay na kahit siya mismo ay hirap nang intindihin. Ang kasunduan ng kanilang mga pamilya, ang naluluging kumpanya, ang bigat ng responsibilidad na nakapatong sa kanyang mga balikat. Isang gabi, habang pinipilit niyang mag-focus sa mga dokumento sa kanyang lamesa, muling nag-ring ang kanyang cellphone. Bella calling. Pinatay niya ito. Hindi niya kayang makipag-usap dito. Hindi ngayon. Hindi na niya kaya. Ang pananahimik, ang hindi pagkakaunawaan, ang mga tanong na walang kasagutan. Para siyang mababaliw. Sa isang iglap, tumayo siya, sinunggaban ang susi ng kanyang kotse, at lumabas ng opisina. Hindi na niya ito palalampasin pa. Hindi na niya hahayaang ang katahimikan ang maging katapusan ng kung anuman ang nasimulan nila. Kailangan niyang marinig mula mismo kay Lika ang dahilan. Kailangan niyang magpaliwanag. Kailangan niyang umamin. Gabi na nang marating niya ang terminal ng mga V-Express. Mas kaunti na ang tao, mas tahimik na ang paligid. Inikot niya ang kanyang paningin, ang puso niya ay kumakabog na parang tambol.
At doon, sa ilalim ng isang madilaw na ilaw ng poste, nakita niya ito. Nag-aayos ng mga gamit sa loob ng kanyang van, nag-iisa. Dahan-dahan siyang lumapit. Bawat hakbang ay isang pakikipaglaban sa sarili niyang kaba. Nang maramdaman ni Lika na may papalapit, lumingon ito. Ang kaninang pagod niyang mukha ay biglang napuno ng gulat na agad napalitan ng isang malamig at matigas na ekspresyon. Anong ginagawa mo dito? Tanong nito, ang boses ay walang anumang bakas ng init na narinig niya sa karinderya. Lika, kailangan nating mag-usap, sabi ni Ramon, ang kanyang boses ay mas desperado kaysa sa inaasahan niya. Wala na tayong dapat pag-usapan, matigas nitong sagot at tinalikuran siya para ipagpatuloy ang pag-aayos. Meron, git ni Ramon. Lumapit pa siya at marahang hinawakan ito sa braso para paharapin sa kanya. Lika, please. Bigyan mo ako ng ilang minuto. Nagpumigla si Lika, ngunit hindi binitiwan ni Ramon ang kanyang braso. Nagtama ang kanilang mga mata. Nakita ni Ramon ang sakit doon, ang galit, at isang bagay na hindi niya maintindihan, pagkakanulo. Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Bakit hindi ka nag-reply man lang? May nagawa ba akong mali? Sunod-sunod niyang tanong. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Lika. May nagawa kang mali? Ramon, hindi ako tanga. Anong ibig mong sabihin? Alam ko na. Ang mga salitang iyon ay nagpabigat sa hangin. Alam? Ang alin? At doon, sa ilalim ng madilaw na ilaw ng poste, nakita ni Ramon ang pagpatak ng isang butil ng luha mula sa mata ni Lika. Ang puso niya ay nadurog. Siya ang dahilan ng luhang iyon. Hindi ko na kaya, Lika, sabi niya, ang kanyang boses ay basag na. Hindi ko na kayang magpanggap na wala akong nararamdaman. Mula noong araw na nakilala kita, mula sa karinderya, hindi ka na nawala sa isip ko. Huminga siya ng malalim, inipon ang lahat ng lakas ng loob na mayroon siya. Lika, ikaw ang mahal ko. Maniwala ka sa akin. Imbis na lumambot, lalong tumigas ang mukha ni Lika. Mas maraming luha ang dumaloy sa kanyang mga pisngi, ngunit ang mga ito ay luha ng galit. Mahal, bulong nito, ang boses ay puno ng pait. Paano mo nasasabi yan sa akin kung may fiancé ka na? Ha, Ramon? Anong tingin mo sa akin, isang laruan? Isang pampalipas oras habang hinihintay mo ang kasal mo? Ganoon ba kababa ang tingin mo sa akin? Nataranta si Ramon. Hindi. Hindi totoo yan. It's complicated. Complicated, sigaw ni Lika. Yan na naman iyang complicated na yan. Ang simple lang nito, Ramon. Manloloko ka. At ako, ang tanga-tanga ko dahil sa isang saglit, naniwala ako sa'yo. Lika, pakinggan mo muna ako. Ayoko na. Itinulak niya si Ramon palayo. Umalis ka na. Umalis ka na bago ko pa makalimutan ang sarili ko at isigaw sa lahat ng tao dito kung anong klaseng lalaki ka. Nakatayo lang si Ramon, wasak at hindi alam kung ano ang susunod na sasabihin. Paano niya ipapaliwanag ang lahat sa gitna ng ganitong galit? Habang sila inasa gitna ng kanilang pagtatalo, isang sinag ng napakaliwanag na ilaw ang tumama sa kanila. Isang makintab at itim na Mercedes-Benz ang dahan-dahang huminto ilang talampakan lang mula sa kanila. Ang pinto sa passenger side ay bumukas. Dahan-dahang bumaba ang isang babae. Nakasuot ito ng isang eleganteng pulang bestida na bumabagay sa kanyang perpektong figura. Ang kanyang buhok ay nakaayos, ang kanyang makeup ay walang kamali-mali. Bawat galaw niya ay may dalang kumpiyansa at kapangyarihan. Nanlamig si Ramon mula ulo hanggang paa. Bella Dri. Naglakad si Bella palapit sa kanila, ang kanyang mga takong ay tumutunog sa sementadong daan. Hindi niya pinansin si Ramon. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Lika, tinitingnan ito mula sa gusot nitong t-shirt hanggang sa luma nitong sapatos. Huminto si Bella sa tabi ni Ramon. Marahan niyang inilagay ang kanyang kamay sa braso nito, isang kilos na nagpapahayag ng pagmamay-ari. Pagkatapos, ibinaling niya ang kanyang tingin kay Lika, isang maliit at malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. I'm Isabella Gonzalez, sabi niya, ang kanyang boses ay magalang ngunit may yelong bumabalot dito. Mons Fiance. Huminto siya saglit, tila dinadama ang bigat ng kanyang mga salita, bago nagpatuloy. And who might you be? Ang mga salita ni Bella ay tumusok sa puso ni Lika na parang matatalim na piraso ng yelo.
Mons Fiance. And who might you be? Ang tanong ay hindi naghahanap ng sagot. Ito ay isang deklarasyon. Isang pader na biglang itinayo sa pagitan ng mundo ni Lika at ng mundo nila. Si Bella, sa kanyang nagniningning na pulang bestida, ay ang reyna. At si Lika, sa kanyang gusot na t-shirt at pagod na mukha, ay isang hamak na tagalabas na walang karapatang mapadpad sa kanilang kaharian. Naramdaman ni Lika ang pag-atras ng dugo mula sa kanyang mukha. Ang lahat ng tapang, ang lahat ng galit na ipinukol niya kay Ramon kanina, ay biglang natunaw at napalitan ng isang nakakainis na pakiramdam ng kahihiyan. Tumingin siya kay Ramon na nakatayo doon, hawak sa braso ng kanyang fiance, mukhang natalo at walang masabi. Ang pagtatapat nito kanina, ikaw ang mahal ko, ay naging isang malupit na biro. Isang kasinungalingan na lalo pang nagpadama sa kanya ng pagiging kawawa. Wala, sagot ni Lika, ang kanyang boses ay naging isang pilit na bulong. Wala kang pakialam kung sino ako. Iyon lang. Wala na siyang ibang masabi. Hindi niya bibigyan ang babaeng ito ng kasiyahang makita siyang mas lalong magmukhang kaawa-awa. Tinalikuran niya silang dalawa, ang bawat hakbang palayo ay kasing bigat ng 1,000 bato. Hindi siya lumingon. Hindi niya hinayaang makita nila ang mga luhang muling nagbabadya sa kanyang mga mata. Sumakay siya sa kanyang van at walang tinging pinaandar ito. Ang biyahe pa uwi ay isang blankong pahina. Hindi niya namalayan ang traffic, ang mga busina, ang mga pasaherong sumasakay at bumababa. Ang tanging naririnig niya ay ang paulit-ulit na pag-echo ng boses ni Bella sa kanyang isipan. Pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ng nag-aalalang mukha ni Clara. Anong nangyari? Bakit ganyan ang itsura mo? Hindi na napigilan ni Lika. Bumuhos ang lahat ng luhang kanina pa niya tinitiis. Napayakap siya sa kapatid, ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa bawat hikbi. Clara, ang sakit, sabi niya sa gitna ng pag-iyak. Ang tanga-tanga ko. Bakit, ate? Anong ginawa niya sa'yo? Tanong ni Clara, hinahaplos ang kanyang likod. Kinwento ni Lika ang lahat. Ang pagdating ni Ramon, ang pag-amin nito, at ang biglaang pagsulpot ng perpektong fiance nito. Habang nagsasalita si Lika, ang mukha ni Clara ay unti-unting napuno ng galit. Walang hiya siya, sigaw ni Clara. Pagkatapos kang paasahin, ipapamukha niya sa'yo na basura ka lang. Hindi ako papayag, ate. Hindi pwedeng ganito na lang. Hayaan mo na, Clara. Tapos na. Hindi pa tapos, giit ni Clara, ang mga mata ay nag-aapoy. Kailangan niyang matuto ng leksyon. Kailangan niyang malaman na hindi pwedeng basta-basta na lang niyang aapakan ang pamilya di Magiba. Pupuntahan ko siya. Huwag na, Clara. Ano nang gagawin mo doon? Kakausapin ko lang siya. Ipapaalala ko sa kanya na ang ate ko ay hindi laruan. Hindi na nagpapigil si Clara. Kinuha nito ang kanyang pitaka at mabilis na lumabas ng bahay bago pa man siya mapigilan ni Lika. Naiwan si Lika na nakaupo sa sahig, lito at walang lakas. Hinayaan na lang niya. Marahil, kailangan niya niyang maramdaman na may isang taong handang ipagtanggol siya. Makalipas ang halos 2 oras, bumukas ang pinto. Pumasok si Clara, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang damit ay may kaunting dumi, at ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Ngunit ang pinakagumulat kay Lika ay ang pamumula sa gilid ng braso nito, na tila hinawakan ng napakahigpit. Clara! Anong nangyari sa'yo? Napatayong sigaw ni Lika. Yumakap si Clara sa kanya at humagulgol ng malakas. Ate, ang sama niya, ang sama-sama niyang tao. Ano nang ginawa niya? Sinaktan ka ba niya? Umiling si Clara, ngunit hindi ito nagsalita. Patuloy lang ito sa pag-iyak. Itinuro nito ang braso. Ate, tinangkanya akong hilahin papasok sa opisina niya. Pinagsabihan niya ako. Sinabi niya na wala tayong karapatang manggulo sa buhay niya na kung hindi daw ako titigil, baka kung ano pa ang gawin niya sa akin sa atin. Isang nakakabinging galit ang biglang pumalit sa lahat ng sakit na nararamdaman ni Lika. Isang galit na hindi niya pa naramdaman sa buong buhay niya. Ang kaninang pagdurog sa puso niya ay isa lang. Ngunit ang saktan ang kanyang kapatid. Ang pagbantaan ang kanyang pamilya? Iba na iyon. Saan? Saan mo siya pinuntahan? Tanong ni Lika, ang kanyang boses ay malamig at mapanganib. Sa construction site niya sa Alabang, humihikbing sagot ni Clara.
Hindi na nagsalita pa si Lika. Hinilan niya si Clara patayo. Halika. Ituro mo sa akin. Ate, wag na. Natatakot ako. Halika, sabi. Ang boses ni Lika ay parang kulog. Puno ito ng kapangyarihan na kahit si Clara ay hindi na nakapalag. Nag-arkila sila ng tricycle at nagpahatid sa mismong construction site. Gabi na, ngunit may ilan pang mga ilaw na nakabukas. Mula sa gate, natanaw ni Lika si Ramon na kausap ang isang gwardiya, tila pauwi na. Siya, bulong ni Clara. Bumaba si Lika ng tricycle, hinila si Clara, at nagmarch sa papasok ng gate na parang isang bagyo. Hindi na siya napigilan ng gwardiya sa tindi ng kanyang galit. Ramon! Napalingon si Ramon at ang pagod sa mukha nito ay napalitan ng gulat nang makita silang dalawa. Ang gulat ay naging pag-asa nang makita si Lika. Lika! Anong? Hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin. Isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Ang tunog nito ay umalinggaw sa tahimik na gabi. Natulala si Ramon, hawak ang pisngi na namumula. Lika, anong problema? Anong problema? Umalinggaw ang sigaw ni Lika, ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Hayop ka! Akala ko ako lang ang sasaktan mo. Akala ko sapat na nadurugin mo ang puso ko at ipamukha sa akin na basura ako. Pero pati kapatid ko, dinamay mo pa. Ano ng klase kang tao? Tumingin si Ramon kay Clara na nagtatago sa likod ni Lika at patuloy sa pag-iyak. Lito siya. Anong sinasabi mo? Wala akong ginagawa sa kapatid mo. Wala. Itinuro ni Lika ang braso ni Clara. At ano to? Dekorasyon? Tinakot mo siya. Pinagbantaan mo kami. Akala mo ba dahil mayaman ka, pwede mo nang gawin ang lahat? Hindi totoo yan. Lika, maniwala ka sa akin, pagmamakaawa ni Ramon, ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito at sakit. Ngunit para kay Lika, ang lahat ng sinasabi nito ay kasinungalingan. Wala na siyang makitang iba kundi isang halimaw na nagtatago sa likod ng isang maamong mukha. Tapos na tayo, Ramon, sabi niya, ang bawat salita ay may bigat ng isang pinal na hatol. Kung may natitira ka pang kahihiyan sa katawan mo, kung may kahit katiting na kabutihan dyan sa puso mo, huwag ka nang magpapakita sa akin. Sa amin. Kahit kailan. Tinalikuran niya ito, hinila si Clara, at naglakad palayo nang hindi na muling lumingon. Naiwan si Ramon na nakatayo doon, mag-isa sa ilalim ng ilaw, ang sakit ng sampal sa kanyang pisngi ay walang-wala kumpara sa sakit na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Gumuho ang lahat. Lahat. Hindi niya maintindihan. Para siyang nasa gitna ng isang bangungot na hindi niya magisingan. Dahan-dahan siyang naglakad pabalik sa kanyang kotse, talunan at wasak. Naupo siya sa driver's seat, nakatulala sa kawalan. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa kanyang bulsa. Kinuha niya ito. Isang text message. Mula sa kanyang ama. The wedding is set for next month. It's final. Huwag mo na kaming bigyan pa ng problema. Ang katahimikan sa loob ng kotse ni Ramon ay mas maingay pa kaysa sa sigaw ni Lika kanina. Ang sakit ng sampal sa kanyang pisngi ay kumikirot pa rin, ngunit wala iyon sa kirot na gumuguhit sa kanyang dibdib. Sa kanyang kamay, ang cellphone ay tila isang granada na hawak niya, ang mensahe mula sa kanyang ama ay ang pin na hinihintay na lang bunutin. Huwag mo na kaming bigyan pa ng problema. Napapikit siya ng mariin. Problema. Iyon ba ang tingin sa kanya? Isang problema? Nawala na sa kanya ang lahat. Ang babaeng mahal niya ay tingin sa kanya ay isang halimaw. Ang pamilya niya ay tingin sa kanya ay isang pasanin. Nasa pinakamababang punto na siya ng kanyang buhay, napapaligiran ng mga pader na unti-unting lumiliit, handa na siyang durugin. Pero sa gitna ng kadilimang iyon, isang maliit na ilaw ang biglang sumindi sa kanyang isipan. Isang maliit na tanong. Bakit? Bakit ganoon ang reaksyon ni Clara? Ang pag-iyak, ang pasa sa braso, ang kwento masyadong perpekto. Masyadong planado. Tila isinulat sa isang script. At ang pinakamahalaga sa lahat, imposible. Nireplay niya sa kanyang isip ang nangyari. Pinuntahan siya ni Clara sa site. Ngunit malayo ito sa kanya. Nakikipag-usap siya sa gwardiya nang bigla na lang itong sumigaw. Hindi niya ito hinawakan. Hindi niya ito nilapitan. Alam niya iyon.
Sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, alam niyang hindi niya iyon ginawa. Isang malamig na determinasyon ang biglang pumalit sa kanyang pagkalugmo. Kung ang lahat ay tingin sa kanya ay isang kontrabida, sige. Ngunit hindi siya hahayaan na matapos ang kwento ng hindi lumalaban. Hindi siya ang kontrabida dito. At papatunayan niya iyon. Hindi na niya inisip pa. Pinaandar niya ang kotse, ang mga gulong ay umikit sa graba, at mabilis siyang bumalik sa construction site. Una niyang pinuntahan ang dalawang gwardyang nakaduty kanina. Anong eksaktong nakita ninyo kanina? Tanong niya, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Noong dumating ang kapatid ni Lika. Nagkatinginan ang dalawang gwardiya, tila nag-aalangan magsalita. Huwag kayong matakot, sabi ni Ramon, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may diin. Wala akong gagawin sa inyo. Kailangan ko lang malaman ang totoo. Nakita niyo ba akong hinawakan siya? Nilapitan ko man lang ba siya? Umiling ang mas matandang gwardiya. Hindi po, sir. Ang totoo niyan, magkausap po tayo noon nang bigla na lang siyang sumigaw doon sa may kanto. Nagulat nga po kami eh. Akala namin kung napano na. Kinumpirma iyon ng kasama niya. Opo, sir. Narinig lang po namin siyang sumigaw na layuan mo ako, pero malayo po kayo sa kanya. Paglingon po namin, doon na po siya umiiyak. Para itong isang susi na bumukas sa isang nakakandadong pinto sa isip ni Ramon. Tama siya. Isang setup. Isang malaking palabas. Ang TV camera doon sa area na yon, tanong ni Ramon, gumagana ba? Nagkamot ng ulo ang gwardiya. Naku, sir, pasensya na po. Yan pong camera dyan sa may gate, 2 araw ng under maintenance. Hinihintay pa po namin yung technician. Isang mapaklang ngiti ang sumilay sa labi ni Ramon. Ang galing namang timing. Sadyang sinira, o sinadyang doon ganapin ang eksena dahil alam nilang sira? Alin man sa dalawa, iisa lang ang ibig sabihin, may nagplano ng lahat ng ito. Hindi na siya nagsayang ng oras. Nagpasalamat siya sa mga gwardya at bumalik sa kotse. Kailangan niya ng ebidensya. Isang bagay na hindi maitatanggi. Isang bagay na magbubuka sa mga mata ni Lika. Nagmaneho siya pabalik sa lugar malapit sa terminal. Hindi para hanapin si Lika, kundi para maghanap ng sagot. Nagtanong-tanong siya sa mga maliliit na tindahan sa lugar, nagbabaka sakaling may nakakaalam sa mga kilos ni Clara. Sa isang maliit na kainan, isang matandang babae na nagtitinda ng merienda ang nagbigay sa kanya ng unang piraso ng puzzle. Si Clara. Naku, iho, yang batang yan, bigla na lang yumaman nitong mga nakaraang linggo, sabi ng ale. Laging may bagong damit, laging kumakain sa labas. Nagtataka nga si Lika kung saan kumukuha ng pera. Lalong tumibay ang hinala ni Ramon. Aling nena, sabi niya sa matanda, kinuha ang kanyang wallet at naglabas ng ilang libong piso. Kailangan ko po ng tulong niyo. Naisahan po ako at kailangan kong patunayan ang katotohanan. May napansin po ba kayong kakaiba sa kanya? Nanlaki ang mata ng matanda sa pera, ngunit may pag-aalangan sa mukha nito. Naku, iho, ayoko sanang makialam di. Para po ito sa katotohanan, aling nena. At para kay Lika. Ayokong masira ang buhay niya nang dahil sa kasinungalingan. Bumuntong hininga ang matanda at kinuha ang pera. Sige na nga. Kawawa naman si Lika. Ang totoo niyan, iho kahapon, naiwan ni Clara yung luma niyang cellphone dito sa tindahan. Binalik ko na sana, pero nagmamadali. Nasa loob pa yata. Para siyang nanalo sa loto. Pwede ko po bang makuha? Ibinigay sa kanya ng ale ang isang luma at gasgas ng cellphone. Nagpasalamat si Ramon at mabilis na bumalik sa kanyang kotse. Buti na lang at may universal charger siya. Isinaksak niya ang telepono at pagkatapos ng ilang sandali, umilaw ito. Binuksan niya ang inbox ng mga mensahe. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis. At doon, nakita niya ito. Isang mahabang thread ng pag-uusap sa pagitan ni Clara at ng isang numerong nakasave bilang Tihi. Binasa niya ang mga mensahe at sa bawat salitang nababasa niya, para siyang sinasaksak. N.E. Picture sent. Make sure she sees it. I just transferred the money to your account. Clara, received, maambihi, ako na bahala kay ate. Thanks po sa blessing. He's trying to contact her.
Don't let him through. Answer her phone if you have to. Clara, copy po. Ihi, it's time for the final act. Go to his site tomorrow night. Make a scene. Ay. Make it believable. Another 50 after it's done. Clara, wow. Sige po, ma'am. Galingan ko po. Si Bella. Ang lahat ng ito ay gawa ni Bella. Ginamit niya si Clara. Ginamit niya ang inggit nito laban sa sarili nitong kapatid. Kinuhanan niya ng litrato ang mga mensahe. Ito na. Ito na ang ebidensyang kailangan niya. Una niyang tinawagan si Bella. What do you want, Mon? I'm busy, sagot nito, malamig gaya ng dati. You will come with me. Now, utos ni Ramon. Narinig niya ang pagtawa ni Bella sa kabilang linya. And Kavi would I do that? Dahil kung hindi, ay sisend ko sa tatay mo at sa buong board ng Gonzales Enterprises ang screenshot ng pag-uusap ninyo ng kapatid ni Lika. Tingnan natin kung matutuwa sila sa merger kapag nalaman nilang nakikipag-partner sila sa isang manloloko at manipulator. Biglang natahimik ang kabilang linya. Where are you? Tanong ni Bella, ang boses ay puno na ng yelo. Sinundo niya si Bella. Ang mukha nito ay hindi maipinta, puno ng galit at pagbabanta. Ngunit wala na itong magawa. Isinakay niya ito sa kotse at nagmaneho papunta sa bahay ni Lika. Gabi na. Naghahapunan na ang pamilya nang kumatok si Ramon. Ang ina ni Lika ang nagbukas. Nagulat ito nang makita si Ramon at lalo na nang makita si Bella na nakatayo sa likod nito. Anong kailangan nyo? Tanong nito, may pagtatanggol sa boses. Pumasok si Lika sa sala. Nanigas siya nang makita ang mga bisita. Si Clara naman, na sumunod sa kanya, ay biglang namutla. Umalis na kayo, sabi ni Lika, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Hindi kami aalis hanggat hindi mo naririnig ang katotohanan, mariing sabi ni Ramon. Tumingin siya kay Clara. Clara, tapusin na natin to. Anong katotohanan? Na manloloko ka, sigaw ni Lika. Ang katotohanan na hindi lang ako ang niloko dito, Lika. Tayong lahat. Itinaas ni Ramon ang lumang cellphone ni Clara. Naalala mo ba to, Clara? Nagsimulang manginig si Clara. Hindi ko alam yan. Kung ganoon, papakinggan nating lahat ang nilalaman nito. At isa-isa, binasa ni Ramon ang mga mensahe ng malakas. Bawat salita ay isang bomba na sumasabog sa loob ng kanilang maliit na sala. Ang utos tungkol sa litrato. Ang paglilipat ng pera. Ang plano para sa eksena sa construction site. Sa bawat mensaheng binabasa niya, si Lika ay napapatingin sa kanyang kapatid. Ang kanyang mukha ay nagbabago mula sa galit, papunta sa pagkalito, hanggang sa isang di makapaniwalang sakit. Nang matapos si Ramon, ang tanging maririnig sa sala ay ang paghinga nilang lahat. Clara di. Basag na bulong ni Lika. Sabihin mong hindi totoo yan. Hindi na nakasagot si Clara. Napahagulgol na lang ito ng iyak. Ate, patawarin mo ako. Bakit? Tanong ni Lika, ang kanyang mga luha ay nagsimula ng pumatak. Bakit mo ginawa to sa akin? Kasi pagod na ako, ate, humagulgol si Clara. Pagod na akong laging nasa likod mo. Laging ikaw ang bida. Laging ikaw ang magaling, ang matatag. Gusto ko lang maranasan mo rin na masaktan. Na mabigo. Patawad, ate, patawad. Ang pag-amin na iyon ay mas masakit pa sa lahat ng kasinungalingan. Galing sa sarili niyang kapatid. Tumingin si Lika kay Bella, na nakatayo lang sa isang sulok, malamig at walang reaksyon. At ikaw? Nagkibit balikat lang si Bella. This is a waste of a time. Tumingin ito kay Ramon. This changes nothing about the wedding. Pagkatapos ay tumalikod na ito at naglakad palabas ng pinto na parang walang nangyari. Ang pag-alis niya ay ang huling pako sa kabaong ng gabing iyon. Naiwan sila sa loob, wasak ng katotohanan. Si Clara na umiiyak sa sahig. Ang kanilang ina na napahawak sa dibdib, hindi makapaniwala. Si Ramon na nakatayo, ang mukha ay puno ng sakit para kay Lika. At si Lika na ang buong mundo ay gumuho sa isang iglap. Ang sakit ng panloloko ni Ramon ay wala sa sakit ng pagkakanulo ng sarili niyang dugo. Tumingin siya sa kanilang lahat,
ang kanyang mga mata ay blanko at puno ng luha. Umalis na kayong lahat, sabi niya, ang kanyang boses ay mahina ngunit pinal. Iwan niyo muna ako. Ang mga sumunod na linggo ay lumipas na parang isang panaginip na malabo at mabagal. Ang bahay na dati puno ng tawanan at asaran sa pagitan ng magkapatid ay nabalot ng isang mabigat at malungkot na katahimikan. Ramon. Kinabukasan matapos ang gabing iyon, hinarap ni Ramon ang kanyang ama. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, hindi siya ang anak na sunod-sunuran. Siya ang lalaking naninindigan. Itay, hindi ako magpapakasal kay Bella, sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado ngunit buo. Umalingaw-ngaw ang boses ng kanyang ama sa loob ng kanilang mansyon. Nababaliw ka na ba, Ramon? Alam mo kung anong nakataya dito? Ang buong kumpanya. Ang pangalan ng pamilya natin. Kung ang kapalit ng kumpanya at pangalan natin ay ang kaligayahan ko, at ang pagpapakasal sa isang babaeng kayang manira ng buhay ng ibang tao. Kung ganoon, Itay, mas gugustuhin ko pang mawala na lang ang lahat, mariin niyang sagot. Itinuro niyo sa akin ang lahat tungkol sa pagpapatakbo ng negosyo, pero nakalimutan niyo yatang ituro sa akin kung paano maging masamang tao. At hinding-hindi ko gagawin yon. Natigilan ang kanyang ama. Nakita nito sa mga mata ng kanyang anak ang isang determinasyon na hindi nito kailanman nakita noon. Isang apoy na hindi na nito kayang patayin. Tinawagan ni Ramon ang ama ni Bella at kinansela ang lahat. Nagkaroon ng malaking gulo. Nag-pull out ng investment ang mga Gonzales. Ang De Villa Construction ay nanganganib na malugi. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ni Ramon ang isang kakaibang kapayapaan. Sa wakas, malaya na siya. Pinili niya ang tama at iyon ang mahalaga. Lika. Hindi kinaya ni Lika na makasama si Clara sa iisang bubong. Ang bawat tingin niya sa kapatid ay isang paalala ng masakit na pagkakanulo. Ang kanilang ina, sa kabila ng sariling sakit, ang gumawa ng desisyon. Ipinadala si Clara sa kanilang mga kamag-anak sa probinsya. Isang pansamantalang paglalayo para maghilom ang mga sugat. Ang pag-alis ni Clara ay nag-iwan ng isang malaking butas hindi lang sa kanilang bahay, kundi sa puso ni Lika. Sa kabila ng lahat, kapatid pa rin niya ito. Isang gabi, habang nag-iisa siya sa kanyang kwarto, nakita niya ang isang lumang kahon sa ilalim ng kanyang kama. Binuksan niya ito. Nandoon ang mga lumang larawan nila ni Clara, mga batang nakangiti, walang muwang sa sakit na kayang idulot ng mundo. Sa ilalim ng mga larawan, nakita niya ang isang maliit na bagay. Ang card mula sa mga bulaklak na ipinadala ni Ramon. Ang card na itinago ni Clara. Lika, I can't stop thinking about our conversation. Can we talk? Ramon. Napatitig siya doon. Sa isang iglap, lahat ng mga piraso ng puzzle ay nabuo. Ang mga tawag na hindi niya natanggap. Ang mga bulaklak na akala niya ay para sa iba. Ang mga tipayo ni Clara. Ang lahat ay isang malaking kasinungalingan. Nagsisisi siya. Nagsisisi siya na hindi siya nakinig sa sarili niyang puso, na hindi siya nagtiwala. Ramon. Hindi sumuko si Ramon. Alam niyang kailangan ni Lika ng panahon at espasyo. Ngunit hindi niya hahayaang isipin ni Lika na mag-isa lang ito. Isang hapon, pumunta siya sa tapat ng bahay ni Lika. Hindi siya kumatok. Nag-iwan lang siya ng isang paper bag sa labas ng kanilang gate. Sa loob, naroon ang paboritong pagkain ni Lika mula sa karinderya, kung saan sila unang nag-usap ng masinsinan. May isang maliit na note na nakadikit dito. Hindi ko hinihiling na patawarin mo ako agad. Gusto ko lang malaman mo na nandito lang ako. Maghihintay ako, Davy. Nakita ni Lika ang paper bag mula sa bintana. Kinuha niya ito, at nang mabasa niya ang note, ang mga luha na akala niya inaubos na ay muling dumaloy. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng sakit, kundi luha ng isang bagay na unti-unting bumabalik, pag-asa. Lika & Ramon, final scene. Lumipas pa ang ilang linggo. Ang araw ay ang karaniwang mainit at maalikabok na hapon sa terminal. Hila-hila ni Lika ang pinto ng kanyang EK Express, naghahanda para sa huling biyahe. Ang bigat sa kanyang dibdib ay unti-unti nang gumagaan. Pinatawad na niya si Clara sa kanyang puso, at alam niyang darating ang araw na magiging maayos din sila. Habang nag-aabang siya ng mga pasahero, isang pamilyar na anino ang kanyang natanaw sa di kalayuan.
Nakatayo sa ilalim ng isang puno, nakasandal sa pader, nakatingin sa direksyon niya. Si Ramon. Hindi na ito ang mayabang na engineer na nakilala niya. Nakasuot lang ito ng simpleng t-shirt at maong, ang kanyang buhok ay medyo magulo. Ang mamahaling kotse ay wala na, siguro inabenta na bilang bahagi ng pagkalugi ng kanilang kumpanya. Ngunit ang ngiti sa mga labi nito nang magtama ang kanilang mga mata iyon ang pinakatotoo at pinakamagandang ngiting nakita ni Lika. Hindi ito pumila para sumakay. Nandoon lang ito. Nag-aabang. Naghihintay. Para sa kanya. Isang desisyon ang nabuo sa puso ni Lika. Dahan-dahan, ihininto niya ang pagsasakay ng pasahero. Bumaba siya sa kanyang van. Naglakad siya palapit kay Ramon. Bawat hakbang ay isang pag-alis sa nakaraan at isang pagsalubong sa hinaharap. Huminto siya sa harap nito. Walang nagsalita. Tinitigan lang nila ang isa't isa, ang kanilang mga mata ang nag-uusap. Nakita ni Lika sa mga mata ni Ramon ang pagsisisi, ang pagtityaga, at ang isang pag-ibig na hindi na tinag ng kasinungalingan at pagsubok. Nakita naman ni Ramon sa mga mata ni Lika ang pagpapatawad, ang paghilom, at ang isang pag-asang muling nabuhay. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lika. Isang ngiti na nagsasabing handa na siya. Handa na siyang magtiwala muli. Handa na siyang magmahal muli. Ngumiti pabalik si Ramon, isang ngiti na puno ng ginhawa at purong kaligayahan. Hindi nila kailangan ng mga salita. Sa isang ordinaryong hapon sa isang maingay na terminal, sa gitna ng kani-kanilang mga nawasak na mundo, natagpuan nila ang kanilang simula. Isang bagong simula na itinayo hindi sa yaman o katayuan, kundi sa pundasyon ng katotohanang nagpalaya sa kanila, at sa isang pag-ibig na pinatibay ng katapatan. At dito nagtatapos ang makulay na kwento ng pag-ibig ni Lika at Ramon. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Salamat sa pagsama ninyo sa bawat kabanata, sa bawat pagtawa, pag-iyak, at pag-asang ibinahagi natin kina Lika at Ramon. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, ang tanging hangad ko ay makalikha ng isang salaysay na hindi lamang magpapakilig, kundi tatagos din sa puso at mag-iiwan ng aral. Ang pag-ibig ay hindi laging madali. Minsan, ito ay sinusubok ng mga kasinungalingan, ng mga pagdududa, at maging ng mga taong pinakamalapit sa atin. Ngunit ipinakita sa atin ni Lika at Ramon na ang tunay na pagmamahal, kapag nakatanim sa katotohanan, ay kayang lagpasan ang lahat. Ipinakita rin nila ang halaga ng pagpapatawad, hindi lamang sa iba, kundi pati na rin sa ating mga sarili. At higit sa lahat, ang kwento nila ay isang paalala na sa kabila ng pinakamadilim na gabi, laging may pag-asang naghihintay pagsikat ng araw. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Anong aral ang pinakapumatak sa inyo? Anong eksena ang hindi ninyo malilimutan? Hinihikayat ko kayong mag-iwan ng komento sa ibaba. Ang inyong mga kwento at damdamin ay napakahalaga sa akin. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kwento. Maraming salamat at lagi po kayong mag-iingat.